Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 656. Hindi sapat, hindi pa sapat. Upang ipahayag ang kanilang pasasalamat, direktang binigyan ni Von at ng kanyang anak na babae si Miranda ng isang villa na matatagpuan sa mataong lugar ng Slough. Bilang pinakamayamang tao sa Slough, paano niya hahayaan ang lifesaver ng kanyang anak na manatili sa isang hotel sa Slough? Ano bang problema niyan? Sa kalagitnaan ng gabi, nang bumalik si Ricardo sa villa, nakita niyang gising pa rin sina Miranda at Nora. Ang dalawang babae, isang matanda at isang bata, ay nakaupo sa sala, nanunood ng TV at naghihintay sa kanya. Siguro matagal na silang hindi nagkita, kumapit si Nora kay Miranda sa kanyang yakap, at kasama ang kanyang mommy na si Miranda, mukha siyang masigla. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Ricardo na may mapait na ngiti. Daddy, nakabalik ka na. Kinusot ni Nora ang kanyang inosenteng malalaking mata at sinabing, gusto kong makausap si Miranda, mommy. Napakapit si Nora sa leeg ni Miranda nang marinig ito. Pero hindi ako inaantok. Gusto kong makipaglaro kay mommy. Biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo si Ricardo at naging seryoso ang mukha. Magpakabait ka. Oras na para matulog ka. Tumingin ang batang babae kay Ricardo, kumurap ng ilang beses, at saka tumango na parang naiintindihan niya. Oh, naiintindihan ko. Sa pagsasabi niyan, ginaya ni Nora ang isang matanda, humikab, at sinabing, I'm very sleepy. Matutulog na ako ngayon. Magandang gabi, Mommy Miranda. Dahil doon, tumalon ang batang babae sa kondongan ni Miranda at binigyan ng thumbs up gesture si Ricardo bago umalis. Nang makita ang eksenang ito ng isang maliit na tao na kumikilos na nasa hustong gulang, umupo si Miranda doon at binigyan ng medyo inis na titig si Ricardo. Pagkatakbo ni Nora pabalik sa kanyang kwarto ay sumili ang pilyong ngiti sa mukha ni Ricardo. Parang antagonist na nagnanasa sa babaeng lead, sumandal siya kay Miranda. In one go, sinandok niya ang babae at dinala pabalik sa kwarto. Honey, miss mo na ba ako? Umupo si Ricardo sa kama, hinawakan si Miranda sa kanyang mga bisig, at nagtanong na may bahagyang mabilis na paghinga. Ma'am Ham. Parang gumawa ng ingay si Miranda sa ilong niya. Honey, baka hindi ako magtagal sa labas. Kailangan kong bumalik sa Broken Pulse para maiwasang matagpuan ng sinaunang pamilyang Willis. Kaya, sulitin natin ang ating oras. Magsikap tayo para mabuntis ka. May masamang ngiti sa labi si Ricardo. Hinihingal ang pabango na nagmumula sa katawan ni Miranda, pakiramdam niya ay wala siyang pagtatanggol. Phew! Bahagyang dinuraan ni Miranda si Ricardo, puno ng hindi maipaliwanag na alindog at pang-akit ang kanyang boses. Sa susunod na sandali, ang temperatura sa silid ay agad na tumaas. Buong pusong inilabas ng dalawa ang kanilang pagmamahal at pangungulila sa isa't isa. Hindi nila alam kung gaano katagal ang lumipas hanggang sa tuluyan na silang tumigil. Ipinatong ngayon ni Miranda ang kanyang ulo sa braso ni Ricardo, puno ng pagmamahal ang kanyang magagandang mata. Baby. Mahina siyang bamulong, hinihimas ang ulo sa dibdib ni Ricardo, pinahahalagahan ang bawat sandali na kasama niya. Hindi niya tinanong si Ricardo kung kailan siya maaaring manatili sa tabi nito magpakailanman tulad ng ginagawa ng ibang babae. Alam ni Miranda na dala ni Ricardo ang sumpa ni Nora at ang awayan ng dugo ng kanyang mga magulang. Ang lahat ng ito ay kailangang lutisin pagkatapos niyang matapakan ang sinaunang pamilyang Willis. Siya nga pala, honey, kung payag ka, maaari mong isaalang-alang ang pagsali sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta ngayon. Ang organisasyong pangnegosyo na ito ay may kaunting mapagkukunan at channel. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa pagbuo ng low group ng walang mga nakakainis na paghihigpit na iyon. Casual na banggit ni Ricardo. Nakipagkasundo ka ba sa presidente nitong si Gilberto? Tanong ni Miranda. Oo, tumango si Ricardo. Si Gilberto, na namamahala sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta, ay opisyal pa ring maglilingkod sa nakatagong pamilyang Willis, ngunit sa likod ng mga eksena, tutulungan niya si Miranda at bibigyan si Ricardo ng impormasyon tungkol sa nakatagong pamilyang Willis.
Bago ito, pinilit ng Medical Business Alliance ng Corlenet Delta ang Lowe's Pharmaceutical na sumali, na nagpapataw ng hindi pantay na mga kondisyon tulad ng pagbibigay ng mga race ATA at iba pa. Ngayon, sa pagyuko ni Gilberto kay Ricardo, natural na wala na ang mga kondisyong iyon. Sa pagsali sa alyansa, ang Lowe Group ay masisiyahan lamang sa mga paborebleng kondisyon at mapagkukunan. Sumunod, napag-usapan nilang dalawa ang sitwasyon sa Edoland at pinag-usapan ang mga kalagayan ng ama at nakababatang kapatid ni Miranda. Sa wakas, sa mahinang bulong ni Ricardo, unti-unting nakatulog si Miranda, mahimbing at matamis na natutulog. Kinaumagahan. Malapit nang matapos ni Miranda ang pakikipagtulungan kay Hazel. Ngayon, binalak niyang kunin si Nora para mag-enjoy sa Slockmore. Si Ricardo naman, nakarating siya sa harap ng isang building. Sa gusali, nakaimbed ang Sun Moon Security, na nagpapakita ng kanilang kahangahangang lakas. Sa mahalagang lupain ng Slockmore, ang buong gusali ay pag-aari ng kumpanya ng seguridad na ito, na nagpahiwatig ng pambihirang katayuan nito. Seguridad ng Sun Moon. Anong karaniwang pangalan? Tiyak na natatakot sila na hindi malaman ng iba na itinatag ito ng Sun Moon Sect. Palihim na nanunuya sa isip ni Ricardo, saka humakbang patungo sa gusali. Sa magkabilang gilid ng pasukan, tuwid na nakatayo ang dalawang security guard. At isang pangkat ng mga tauhan ng seguridad ang nagpatrolya sa paligid sa isang propesyonal na paraan. Lahat sila ay parang mga retiradong sundalo. Gayunpaman, alam ni Ricardo na ang mga taong ito ay hindi ang tunay na nagsasagawa ng mga misyon. Sila ay mga dekorasyon lamang, kahit na sila ay kumuha ng ilang mga ordinaryong trabaho. Bilang isang kumpanyang itinatag ng isang nakatagong sekta sa labas ng mundo, ang kanilang pangunahing tauhan ay tiyak na hindi ang mga ordinaryong tao na walang kahit dark force lakas. Anong negosyo mo dito? Pinahinto ng security guard sa entrance si Ricardo at nagtanong. Hindi ba security company ito? Nandito ako para kumuha ng mga tao. Napangiti si Ricardo. Ilang sulyap ng security guard si Ricardo saka naglabas ng walkie-talkie. Makalipas ang ilang minuto, nakilala ni Ricardo ang business manager ng Sun Moon Security sa kanilang business department. Sa pagtingin sa manager sa kanyang harapan, na may lakas ng mid-core formation, ngumiti ng interes si Ricardo. Ito ay mas katulad nito. Ano? Sandaling nataranta ang manager at nalilitong tanong. Wag na, kinaweyan ni Ricardo ang kanyang kamay. Saglit na sinuri ng manager si Ricardo nang may hinala, pagkatapos ay magalang na nagtanong, Sir, ano po ang maitutulong namin sa inyo, please? Gusto kong kumuha ng ilang tao, mas malakas, mas mabuti. Putol ni Ricardo sa paghabol. Mag-hire ng mga tao. Kailangan mo ba ng mga bodyguard, sir? Nagningning ang mga mata ng business manager, pakiramdam na dumating na ang negosyo ngayon. Nagkaroon siya ng kaunting pananaw. Kahit na ang binata sa kanyang harapan ay hindi masyadong magarbong manamit, ang kanyang kumpiyansa na kalmado ay hindi isang bagay na taglay ng isang ordinaryong tao. Bukod dito, hindi niya masyadong makita ang binata, kaya naghinala siya na ang binata mismo ay isang cultivator. At karaniwang hindi nagkukulang ng pera ang mga magsasaka. Kaya, nagtanong siya na may napakagandang saloobin, sigurado, kailangan mo ba ng mga bodyguard, sir? Ito ay uri ng iyon, ngunit hindi ganap. Upang maging tumpak, kailangan ko ng mga katulong na hindi lamang nagpo-protekta sa aking kaligtasan kundi sumusunod din sa aking mga utos. Kung may magtangkang magnakaw sa akin o umatake sa akin, dapat nila akong tulungan. At kung gusto kong lumaban o magnakaw sa iba, dapat din nila akong tulungan. Sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Oh, walang problema. Naiintindihan ko. Anong uri ng lakas ang hinahanap mo sa mga katulong? Kung hindi ako nagkakamali sir, dapat cultivator ka din di ba? Ano man ang lakas na kailangan mo, kami, ang Sun Moon Security, ay makakapagbigay. Pagpino ng enerhiya. Opisya. Kahit na ang mga high-level na eksperto sa core formation, maibibigay namin. Napangiti ang business manager nang malaman ang sinabi ni Ricardo. Pagkatapos, na may kumpiyansa at mapagmataas na tono, tinanong niya si Ricardo, iyon lang ba?
Umiling-iling si Ricardo, hindi napapansin. Yun lang. Hindi sapat. Oh, hindi sapat. Mayroon bang mas mataas? Umiling si Ricardo at walang pag-aalinlangang sinabi. Kabanata 657 Pakikipag-ugnayan sa Sect Master. Para sa Sun Moon Security na magkaroon ng isang Golden Core expert na namumuno dito ay kahanga-hanga na. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa lamang sa maraming kumpanyang kumikita ng pera na itinatag ng Sun Moon Sect sa labas ng mundo. Sa pagharap sa mga gawain sa secular na kaharian, sapat na ang isang dalubhasa sa Golden Core sa karamihan ng mga kaso. Sa katunayan, ang dalubhasa sa Golden Core na namumuno sa kumpanya ng seguridad ay hindi kailanman gumawa ng anumang makabuluhang gawain mula noong ito ay itinatag. Nang marinig ng business manager ang sinabi ni Ricardo ay agad na nagbago ang ekspresyon nito. Tumingin siya kay Ricardo na may bakas ng puot sa mga mata. Sir, hindi sapat para sa iyo ang isang Golden Core expert. Haha, pinagtatawanan mo ba ako? Napakunot ng noo si Ricardo at nagtanong, ano ang nakakatuwang makipagbiruan sa isang matandang tulad mo? Humihingi ka ng kamatayan. Alam mo ba kung anong uri ng pag-iral ang nasa likod ng aming kumpanya ng seguridad? Ito ay hindi isang lugar kung saan maaari kang magdulot ng gulo. Gusto kong makita kung gaano kahusay ang isang taong minamaliit ang mga eksperto sa Golden Core. Dumilim ang mukha ng business manager. Sa sumunod na segundo, bigla siyang tumalon mula sa kanyang upuan sa opisina at sumugod patungo sa Ricardo, na may condensed energy na umaakyat sa kanyang kamao. Taglay niya ang lakas ng mid-core formation, at marahil ay hindi niya intensyon na direktang kitilin ang buhay ni Ricardo, kaya nagpigil siya ng suntok. Gayunpaman, kahit na isang pinigilan na suntok mula sa isang early core formation expert ay dala pa rin ang lakas ng isang buong strike. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at hinarap ang suntok na walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi man lang siya nag-abalang hamarang o umiwas. Pinaandar na lang niya ang unyielding earth technique. Ang pisikal na lakas lamang ni Ricardo ay katumbas ng rurok ng late core formation. Kahit na hindi gumagamit ng true energy, ang unyielding earth technique ay naging dahilan upang hindi siya malabanan ng strike mula sa isang early core formation expert. Boom! Isang muffled sound. Diretsyong napigilan ni Ricardo ang suntok, nakatayo doon na hindi gumagalaw. Gayunpaman, ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuho dahil sa lakas, ngunit si Ricardo mismo ay hindi nasaktan. Sa kabilang banda, ang business manager, isang mid-core formation expert, ay napaatras ng ilang hakbang. Sa business manager, para siyang nasuntok ng bundok. Ang nakakatakot na pag-urong ay nagpasakit ng kanyang kamao at ang kanyang braso ay namamanhid. Malaki ang pagbabago sa mukha ng business manager, at tumingin siya kay Ricardo nang may pagtataka at kawalan ng katiyakan. Sino ka ba talaga? Ano ang layunin mo sa pagpunta sa ating Sun Moon Security? Habang nagsasalita siya, mabilis na nag-dial ng numero ng telepono ang business manager. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang nakatitig kay Ricardo na parang kaharap ang isang mabigat na kalaban. Alam niyang hindi niya kakayanin ng isang taong makatiis sa mga pag-atake ng isang high-level na core formation expert. Ricardo chuckled, huwag kang kabahan. Di ba sabi ko pumunta lang ako para kumuha ng mga katulong? Nakita mo ang lakas ko. Ngayon, sa tingin mo ba ay sapat na ang mga eksperto sa Golden Core para tulungan ang isang tulad ko kapag kailangan? Nang marinig ito, naging hindi sigurado ang ekspresyon ng business manager. Pakiramdam niya ay hindi na kasing simple ng negosyo ang usapin ngayon. Boom! Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang isang malakas na ingay. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumungad sa pinto at nagmamadaling pumasok sa opisina. Mr. Gallagher, anong nangyayari? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay naglabas ng isang malakas na aura, at tinitigan niya si Ricardo na may malamig at mahigpit na ekspresyon habang nagtatanong ito sa malalim na boses. Siya ang Golden Core expert na nangangasiwa sa lugar na ito. Nakita ni Tommy Gallagher si Ricardo na nakatiis sa kanyang pag-atake nang walang anumang reaksyon at narinig ang kanyang mga salita. Agad na bumangon sa kanyang isipan ang mga pagdududa. Mr.
McCain, huminahon ka at huwag magmadaling kumilos sa ngayon. Sumulyap si Tommy sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay bumaling kay Ricardo at nagtanong sa malalim na boses, Sir, sinasabi mo na hindi sapat ang mga eksperto sa Golden Core, kaya gusto mo bang kumuha ng mga nascent soul powerhouses mula sa tulungan ka namin? Nang marinig ito, ang pagdating, ang dalubhasang Golden Core na kilala bilang Mr. McCain, ay hindi napigil ang tumahimik sandali. Nang marinig ang mga salita ni Tommy, dumating ang batang ito upang kumuha ng mga tao. Ngunit ang kanilang sariling Golden Core expert ay hindi sapat. Tama, gusto kong maging mga katulong ko ang nascent soul powerhouses. At ang bilang ay hindi dapat mas mababa sa 3. Kung makakahanap ka ng mga eksperto sa late stage ng nascent soul, o kahit na sa peak late stage, mas mabuti iyon. Sa pagbagsak ng mga salita, seryosong tumango si Ricardo. Mukhang hindi naman nagbibiro ang ekspresyon niya. Hahaha. Anak, anong klaseng biro ang ginagawa mo? Naiintindihan mo ba ang konsepto ng nascent soul powerhouses? Sa palagay mo ba ay maaaring kunin ang mga ganitong pag-iral? At gusto mo kahit 3 lang? Nagbibiro ka ba, o sinusubukang gumawa ng gulo? Hindi napigilan ni Franco McCain na tumawa, nanunuya ang kanyang tono. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Tommy at tahimik na nagtanong sa kanyang mga mata kung dapat ba niyang alagaan ang batang ito mismo. Gayunpaman, ilang saglit na kumurap ang mukha ni Tommy, ngunit bahagyang umiling siya sa kabilang partido. Sa sumunod na segundo, naging seryoso ang kanyang tono habang tinanong niya si Ricardo sa malalim na boses, Sir, kung hindi ka nagbibiro, at nakahanap ka ng paraan dito para humingi ng tulong sa mga eksperto sa nascent soul, kung gayon, dapat mong malaman kung ano nasa likod ng aming Sun Moon Security Company, tama ba? Tumango si Ricardo at umupo. Kung hindi ko alam, hindi ako sasama. Hindi kaya nahulog na ang Sun Moon Sect mo sa puntong hindi mo man lang may padala ang 3 nascent soul expert. Mayroon akong pera, kaya pangalanan ang iyong presyo. Ang Diyosa na asawa ni Ricardo ay kasalukuyang kumikita, at ang kanyang kayamanan ay lumampas na sa bilyon. At 2 araw lamang ang nakalipas, ang pamilya Graham ay naglipat ng malaking halaga sa kanya mula sa mga nalikom sa pagbebenta ng mga elixir, na may kabuuang mahigit sa 1 bilyon. Kaya medyo mayaman at dominante na ngayon si Ricardo. Nang marinig ito, parehong natigilan sina Tommy at Franco. Hehe, dahil binanggit ng Ginoo ang Sun Moon Sect, mukhang may layunin ka rito. Gayunpaman, ang pagsali sa nascent soul powerhouses ay hindi na usapin ng pera. Umiling si Tommy at nagpatuloy sa isang tame time na ekspresyon, a nascent soul powerhouse is involved in too many matters. Ang ganitong pag-iral, kahit na ang pagtulong sa iba dahil sa mga interes, sa ilang lawak ay kumakatawan sa paninindigan ng sekta. Sa madaling salita, kung ang iyong mga kaaway ay walang hinaing sa aming Sun Moon Sect, at tinutulungan ka ng aming nascent soul powerhouses, malamang nagagawin nitong kaaway ng iyong mga kaaway ang Sun Moon Sect. Kami, Sun Moon Sect, ay walang dahilan upang hindi kinakailangang gumawa ng mga kaaway dahil sa iyo. Kaya, kung talagang pumunta ka rito para humanap ng tulong mula sa mga nascent soul powerhouses, maaari mong talikuran ang ideyang iyon. Anuman ang halaga ng pera, hindi namin ito isasaalang-alang. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, napabuntong hininga si Ricardo sa loob. Naisip niya na ito ay kasing simple ng pagkuha ng nascent soul powerhouses gamit ang pera. Kahit na nagkakahalaga ito ng 10-10 bilyon, maaari niyang igiit ang kanyang mga ngipin at gastusin ito nang hindi ibinubunyag ang napakaraming impormasyon sa Sun Moon Sect. Kung tutuusin, may sariling ideya si Ricardo tungkol sa spiritual vein na iyon. Ang makapag-hire ng ilang nascent soul stage thugs na gagawin lang ang trabaho ng hindi nagtatanong ay ang pinakamahusay. Pero ngayon parang masyado na siyang nag-iisip. Hindi kinakailangang gumawa ng mga kaaway. Nabalitaan ko na ang liblib na pamilyang Willis ay iyong mortal na kaaway, tama ba? Casual na tanong ni Ricardo. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Tommy, na kanina pa desidido at nagbigay na ng utos na paalisin si Ricardo. Hindi makapaniwalang tanong ni Franco,
Anak, anong sabi mo? Ang liblib na pamilyang Willis. Sinusubukan mo bang umarkila ng mga nascent soul powerhouses para harapin ang liblib na pamilyang Willis? Tama na yan. So, pwede ba natin itong pag-usapan ngayon? Tumango si Ricardo at nagtanong. Gayunpaman, malamig na ngumuso si Tommy at umiling, hindi na kailangan iyon. Kahit na ito ay ang liblib na pamilyang Willis, ang aming mga eksperto sa nascent soul ay hinding-hindi magsasawa na tulungan kang harapin ang mga ito. Maraming tao ang may sama ng loob sa liblib na pamilyang Willis, matutulungan kaya ng ating Sun Moon sect ang bawat Tom, Dick, at Harry. Dahil lang sa may sama ng loob din tayo sa liblib na pamilyang Willis. Nakakatawa yun. Sa pagsasalita, nagbago ang kanyang tono, maliban na lang kung may sapat na benepisyo na nakataya, nagkakahalaga ng pagsali sa mga eksperto sa nascent soul. Meron. Isang espiritual na ugat, sapat na ba? Natuklasan na ng pamilyang Willis ang spiritual vein na iyon ngayon. Gusto kong bawiin. Kaya, Sun Moon Sect, interesado ka bang makipagtulungan sa akin? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, nagbago ang ekspresyon ni Tommy at Franco. Espiritual na ugat. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong ni Tommy. Talaga. Ngunit malamang na wala kang awtoridad na makipag-ayos sa akin sa ngalan ng Sun Moon Sect. Hayaan ang isang taong maaaring gumawa ng mga desisyon sa sekta na makipag-usap sa akin. Tumango si Ricardo, medyo nangingibabaw ang kanyang ugali. Oo. Kung talagang may kinalaman ito sa spiritual vein, sabi ko nga wala itong kwenta. Sandali, kukontaken ko ang sect master natin. Kabanata 658 Idle Time. Pagkaraan ng ilang sandali. Sa loob ng opisina ng business department, iniabot ni Tommy ang telepono kay Ricardo. Mr. Willis, ito ang sect leader natin na si Leonel Stewart. Makakausap mo ang sect leader natin. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at kinuha ang satellite phone. Master Stewart ng Sun Moon Sect. Ang isa pang tao ay tumugon ng, at nagtanong sa malalim na boses, ikaw ba ang kliyente ngayon? Pwede ko bang malaman ang apelyido mo? Ang palayaw ko ay Lachi Fire, maaari mo akong tawaging ganyan. Casual na sabi ni Ricardo. Hehe. Malihim ka, hindi man lang ibinubunyag ang pangalan mo. Paano ako maniniwala sa impormasyong ibinigay mo? Malamig na tumawa si Leonel, puno ng pagdududa ang kanyang tono. Sabi ni Ricardo sa malalim na boses, Master Stewart, ang babaw mo. Kahit nasabihin ko sa iyo ang isang pangalan, ito ay maaaring peke. Bakit ka pa mag-abala sa mga bagay na mababaw? Ang pangunahing isyu ngayon ay kung handa ba ang Sun Moon Sect na makipagtulungan sa akin para agawin itong spiritual vein mula sa nakatagong pamilyang Willis. O uupo ka at panoorin ang nakatagong pamilyang Willis na sumasakop sa spiritual vein, patuloy na lumalakas, at sugpuin ang Sun Moon Sect. Naniniwala ako na ito ay isang pagkakataon para sa Sun Moon Sect. Pagkatapos ng usapin, maaari nating hatiin ang isla sa pagitan natin. Maaaring sakupin ng Sun Moon Sect ang kalahati ng isla at ang spiritual vein. Paano kung ganoon? Hindi na binanggit ni Ricardo ang pera at dumiretso sa pagtalakay sa isla. Kalahating. Hehe. Nang marinig ito, si Leonel ay tumawa ng walang pakialam, at ang kanyang pagtawa ay tila may bahid ng panunuya. Bata, kung hindi ako nagkakamali, wala kang lakas na makipaglaban sa nakatagong pamilyang Willis, di ba? Kahit na ang isang nascent soul expert ay hindi isang taong makakalaban mo. Kaya, kung lalaban tayo para sa islang ito, ang Sun Moon Sect ang magiging pangunahing puwersa, at magbibigay ka lang ng impormasyon. Sa tingin mo ba ay makatwira na ibigay lamang sa amin ang kalahati ng spiritual vein? Well, ang islang iyon at ang spiritual vein ay sinasabing medyo makabuluhan, at ang pagbibigay ng kalahati ay hindi maliit na halaga. Master Stewart, minsan ang impormasyon ay mas mahalaga. Nakangiting sabi ni Ricardo. Ngumuso ang kabilang partido, tila ayaw munang pag-usapan ang isyong ito pansamantala. Pag-usapan natin ang mga detalye pagkatapos ng usapin.
Ang kasalukuyang problema ay kung paano mo ako mapapaniwala sa impormasyong ito. Ang pagpapadala ng isang nascent soul expert ay hindi biro. Kailangan mong magbigay ng sapat na katibayan para kumbonsihin ako na mayroon ngang ganoong isla. Pagkatapos ng mga salitang iyon, hindi napigilan ni Ricardo na sumimangot. Matapos mag-isip ng ilang segundo, tumawa siya at sinabing, paano kung magpadala ako ng isang nascent soul expert? Kahit na sila ay idol, ano ang malaking bagay tungkol sa pagpapadala sa kanila ng ilang sandali? Natatakot ka ba na linlanggan at papatayin ko ang iyong mga dalubhasa sa nascent soul? Narinig ko ang impormasyong ito mula sa ibang tao, at alam kong totoo ito, ngunit sa totoo lang, wala akong gaanong ebidensya. Master Stuart, uulitin ko, maaaring ito ay isang pagkakataon para sa Sun Moon Sect. Ikaw na ang baalang magtimbang ng mga pagpipilian. Ikaw. Emph. Nang marinig ito, tila labis na hindi nasisiyahan si Leonel sa sinabi ni Ricardo. Malamig siyang ngumuso at diretsyong ibinaba ang telepono. Sino siya? Siya ang sect leader ng Sun Moon Sect. Ang Sun Moon Sect, bilang isang dating sinaunang sekta, ay maaaring hamina ngayon, ngunit ito ay isang higanti pa rin kumpara sa iba. Sa nakatagong mundo, ito ay walang alinlangan na isang matimbang. Ang leader ng sekta ng isang martial sect, ang kanyang katayuan ay maliwanag. Kailan pa naging napaka-impolite sa kanya? Ano ang ibig sabihin na ang kanilang nascent soul expert ay walang ginagawa? Parang hindi niya sineseryoso ang mga tao. Sa pagkakataong ito, napatingin si Ricardo sa nakahang up na telepono at hindi maiwasang mapasimangot. Ano ang ibig sabihin nito? Imposible bang makipag-ayos? Paano nangyari? Tanong ni Tommy sa gilid. Tinitigan din ni Franco si Ricardo, may suot na matanong na ekspresyon. Parang kulang sa lakas ng loob ang sect leader mo. When such a opportunity presents itself, kahit peke, dapat mag-effort pa rin, di ba? Hehe. Dismayadong umiling si Ricardo, baka sa ekspresyon ng mukha niya ang pagkadismaya. Anong sabi mo? Hindi ka maaaring maging walang galang sa sect master. Nanlamig ang mukha ni Franco sa sinabi nito. Mukhang handa siyang turuan ng leksyon si Ricardo. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, walang takot sa kanyang ekspresyon. Sa kasalukuyan, siya ay kabilang sa sinaunang antas at hindi madaling umatake sa iba sa labas ng mundo. Kahit na ang ibang tao ay mula sa tago o ordinaryong sinaunang antas ng militar, haharapin nila ang mga parusa ng Order Warden. Gayunpaman, may mga butas sa mga panuntunang ito at ilang kondisyon na dapat isaalang-alang. Ang isa ay hanggat hindi siya gumagamit ng totoong enerhiya, hindi siya mapapansin ng Order Warden. Pangalawa, kung ang ibang tao ay mas mataas sa antas ng paglilinang, hindi sila mapoprotektahan ng panuntunang ito. Bukod sa mga ito, kung siya ay inatake ng ibang tao, maaari siyang gumanti ng walang anumang problema. Kaya naman, walang dahilan si Ricardo para matakot si Franco sa kanyang harapan. Ang kabilang partido ay isang malakas na huli na eksperto sa Golden Core, mas mataas sa antas ng paglilinang kaysa sa kanyang sarili, at kung ang kabilang partido ang unang kumilos, malayang makaka-counterattack si Ricardo ng walang anumang alalahanin. Kahit na siya ay nasa maagang yugto ng Golden Core at nakipaglaban sa isang yumaong eksperto sa Golden Core, si Ricardo ay walang takot nang siya ay lumaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling tumunog ang satellite phone ni Tommy, na partikular na ginamit para makipag-ugnayan sa sekta. Sabihin mo sa batang iyan na huwag nang umalis. Ipaalam sa kanya na tatalakayin ito ng sect master sa mga senior member bago siya bigyan ng sagot. Sa kabilang dulo ng telepono, mahina ang boses ni Leonel. Oo, sect master. Tumango si Tommy at sumenyas kay Franco. Sa susunod na sandali, ngumiti siya kay Ricardo at sinabing, Mr. Si Willis, ang sect master ay nakikipag-usap sa mga senior member. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ricardo ang mapangiti. Akala niya ay may galit ang sect master at puputulan ang usapan sa galit. So, hindi pala binibilang ang sarili niyang mga salita. Samantala, sa loob ng Sun Moon Sect,
Mabilis na ipinatawag ni Leonel ang ilang maimpluwensyang matataas na miyembro ng sekta. Ganito ang mga bagay. Nakatanggap ako ng ilang impormasyon. Ipinaliwanag ng sect master ng Sun Moon Sect ang sitwasyon sa mga matataas na miyembro ng sekta. Matapos makinig ay hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ng mga naruroon. Espiritual na ugat. Ang dalawang salitang ito ay nagpaningning sa mga mata ng lahat. Ano ang pinakamalaking krisis na kinakaharap ng Sun Moon Sect ngayon? Ito ay ang pagkaubos ng orihinal na spiritual vein ng sekta. Kung wala ito, para silang kumakain ng walang laman na hangin. Sinusuportahan nila ang pag-unlad ng sekta sa mga kasalukuyang mapagkukunan ng paglilinang. Kung ito ay magpapatuloy sa loob ng ilang dekada, siglo, o kahit libu-libong taon, sa oras na ang kasalukuyang henerasyon ng malalakas na eksperto sa sekta ay maaaring mawala ang katayuan ng Sun Moon Sect bilang isang nakatagong sekta. Nang marinig na may natuklasang bagong spiritual vein, natuwa ang mga matataas na miyembro ng sekta na naruroon. Gayunpaman, sa sandaling ito, naging seryoso ang tono ni Leonel. Gayunpaman, hindi natin alam kung totoo o mali ang impormasyong ibinigay ng binatang iyon. Wala siyang ipinakitang anumang ebidensya upang patunayan ang pagiging tunay nitong spiritual vein. Ang pagpapadala ng mga eksperto sa nascent soul ay hindi isang maliit na bagay, kaya gusto kong tanungin ang lahat. Anong hindi maliit na bagay? Sa tingin ko, hindi mali ang binata sa isang bagay. Ang mga dalubhasa ng nascent soul ng aming sekta ay walang mas mabuting gawin. Kahit na ang impormasyon ay mali, ano ang masama sa paglabas para sa isang paglalakbay? At kung ito ay magiging totoo, ang kahalagahan para sa Sun Moon Sect ay walang sinasabi. Dapat natin silang ipadala. Dapat talaga nating ipadala ang mga ito. Humingi ang binatang iyon ng hindi bababa sa 3 eksperto sa nascent soul, kaya magpadala tayo ng 5 mula sa ating sekta. Bago pa matapos magsalita si Leonel ay may umalangaw na boses. Ang isa sa mga may balbas na matandang nakaupo doon ay pinandilatan ng masama si Leonel. Bagamat matanda na ang tawag sa kanya, walang ni isang kulubot sa kanyang mukha, na nagmistulang isang malakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kulay abong balbas lamang ang nagpapahiwatig na hindi siya bata. Mayroon siyang 2 malalaking martilyo na nakasabit sa magkabilang gilid ng kanyang baywang, na halos kumaladkad sa lupa ang malalaking ulo ng martilyo. Ang kanyang mga kalamnan ay kasing solid ng granite, malinaw na nagpapakita na siya ay may mainit na ulo at pasabog na personalidad. Senior Fiery, pabor ka ba? Tanong ni Leonel na may mapait na ngiti. Ang mga taong tinawag niya ngayon ay ganap na pinakamataas na antas ng mga numero ng sekta, kabilang ang mga dating sect masters at grand elder. Bawat isa sa kanila ay kanyang mga tiyuhin o maging mga ninuno. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang pagtutol kapag nagsalita ang kabilang partido ng ganito. Siyempre, pumayag ako. Kung ito ay totoo, ang Sun Moon Sect ay muling magkakaroon ng spiritual vein. At kahit na ito ay hindi totoo, ano ang masama sa paglabas para sa isang paglalakbay? Ano ang maaaring mawala sa atin? Natural na sabi ni Fiery Dragon. Tama ka, Senior Fiery. Bukod dito, ang spiritual vein na ito ay kasalukuyang nasa kamay ng pamilya Willis, isang tagong pamilya. Paano natin ito hahayaan ng hindi kumikilos? Fair na. Pumapayag din akong pumunta. Anuman ang pagiging tunay nito, dapat natin itong subukan. Gumawa tayo. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, ang Sun Moon Sect ay bababa taon-taon. Ito ay isang pagkakataon para sa ating sekta. Kabanata 659 na makipagkompetensya sa entablado. Sa araw na iyon, nakatanggap si Ricardo ng tugon mula sa sect master ng Sun Moon Sect. Isang pangungusap lang iyon, humihiling sa kanya na maghintay ng 2 o 3 araw, at kokontaken siya noon ni Tommy. Matapos umalis sa kumpanya ng Sun Moon Security, si Ricardo ay nakaupo sa kotse, nakatingin sa gusali, isang bakas ng hindi maipaliwanag na emosyon ng bumalot sa kanyang mga mata. Alam niyang tiyak na may ipapadala ang Sun Moon Sect. Gayunpaman, hindi nila napag-usapan ang anumang mga kondisyon sa kanya pagkatapos.
Ito ang nagpaunawa kay Ricardo na sinusubukan niyang balatan ang isang tigre. Kung hindi tinalakay ng kabilang partido ang mga tuntunin sa pakikipagtulungan, ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na naramdaman nila na hindi ito kailangan. Naniniwala silang lahat ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ngunit wala ring balak umatras si Ricardo. Siya ay may obligasyon na magwelga sa nakatagong pamilya Willis. Bukod dito, sa kaibuturan niya, mayroon pa rin siyang pagnanais para sa spiritual vein na iyon. Sa oras na iyon, maaari na lang niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang alagad ng Vice Sect Master ng Broken Pulse Sect. Tiyak, ang Sun Moon Sect ay magiging maingat at hindi madaling kikilos laban sa kanya. Sa sumunod na 2 araw, sinamahan ni Ricardo sina Miranda at Nora sa paglalakbay sa Slockmore. Pinahahalagahan ng 3 ang kanilang oras na magkasama. Walang ideya si Ricardo na ang Blood Jade na tinirahan ni Summer ay matutuntun sa kanya ni Wicked Bone. Naniniwala siya na hindi na siya mahahanap muli ng sinaunang Willis na pamilya, at hindi na kailangang magmadaling bumalik sa Broken Pulse Sect. At least, kailangan muna niyang lutisin ang isyu sa isla. Sa 2 araw na ito, madalas silang sinasamahan ni Hazel, na nagpapatibay ng isang relasyon at nagpapalalim ng koneksyon nila ni Miranda. 2 beses ding inimbitahan ni Vaughn sina Ricardo at Miranda sa pamilyang Beckman. Ang pamilya Beckman ay hindi na lamang interesado sa pakikipagtulungan sa Low Group. Gusto nilang kaibiganin si Ricardo at ang kanyang asawa. Ito ay hindi lamang dahil sa utang na loob ng pasasalamat kundi dahil din sa hindi kapani-paniwalang husay sa medisina ni Ricardo. Ang pagbabagong buhay ng paa ay walang alinlangan na magdudulot ng sensasyon sa buong mundo. Gayunpaman, alam ni Vaughn, kasama ang mga naroroon sa ospital noong araw na iyon, kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi dapat ibunyag. Noong tanghali, nagpalipos ng umaga sina Ricardo, Miranda, at Nora sa amusement park at nagplanong humanap ng makakainan sa labas pagkatapos lumabas. Nakarating sila sa isang food street kung saan makakahanap sila ng iba't ibang specialty snack. Habang naglilibot sila sa paghahanap ng mapapasukan, napadaan sila sa isang skiola-style restaurant. Sa pasukan, ito ay lubhang masigla. Nag-set up ang mga tao ng isang plataporma, at ilang individual na nakasuot ng skiola-style martial arts uniform ang nagpe-perform dito. May iba pang may hawak na mga karatula at patalastas. Parang skiola martial arts gym na nagre-recruit ng mga estudyante. Oh, anong ginagawa nila? Napakasigla. Huminto sa kanyang kinatatayuan ang mausisa na bata at nakatayong nakatiklop, tumingin sa paligid. Napatigil din sina Ricardo at Miranda nang mapansin nila. Itinuring nila ito bilang kasama ang kanilang anak na babae upang manood ng isang pagtatanghal. Mga kaibigan mula sa Prayosha, ang ating Thousand Shadows Martial Hall kamakailan ay nagbukas ng isang sangay sa Slockmore. We welcome everyone to sign up. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakauniporme ng martial arts ang buong pagmamalaki na tumayo sa plataporma at sumigaw. Ang ating Skiolas Karate, Aikido, at iba pang martial arts techniques ay ang pinakamakapangyarihan at praktikal sa mundo. Iba sila sa martial arts routines mo sa Prayosha, lahat ng magarbong galaw at walang substance. Kung gusto mong matuto ng mga tunay na kasanayan, pumunta sa aming Thousand Shadows Martial Hall. Habang nagsasalita siya, nilinggan niya ang karamihan, ang kanyang mukha ay puno ng pakiramdam ng higit na kahusayan. Para bang ang martial arts ni Skiola ay talagang nalampasan ang kay Prayosha, at siya ay isang taong kakaiba. Matapos ang kanyang mga salita ay bumagsak, ang karamihan ay nagsimulang mag-usap, na may iba't ibang mga reaksyon. Ang ilan ay nag-aalinlangan, habang ang iba ay hindi nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay Prayosha. Ha, anong panahon ito? Ang mga taga-Skiola ay naglakas loob na magpakitang gilas sa Prayosha. Mababa ang tingin sa martial arts natin sa Prayosha. Sino ang pupunta doon para turuan siya ng leksyon? Nagbulungan ang mga tao sa mga talakayan. Siyempre, may iilan din na walang matibay na paninindigan, na talagang umakyat para mag-inquire o mag-sign up man lang.
Sumunod, nagsimula ang grupo ng mga mandirigmang skiola ng kanilang sariling pagtatanghal. Hinubad ng isang lalaki ang kanyang kamiseta, inilantad ang kanyang maayos na mga kalamnan, at tumayo ng matatag sa pagkakatayo ng kabayo. Pagkatapos ay kumuha ang kanyang kasama ng isang solidong bakal na tubo at marahas na binasag ito sa katawan ng lalaki. Ang susunod na segundo, na may muffled sound. Ang lalaki ay nanatiling hindi gumagalaw, hindi nasaktan, habang ang solidong bakal na tubo ay direktang nakayuko. Kaagad pagkatapos, ang mandirigma ay nagpakawala ng dagandong at naghagis ng ilang suntok, na nakabasag ng mga blok ng granite. Hayes! Talagang nakakagulat ang eksenang ito, dahilan para mapasigaw at magsaya ang mga nanunood. Wow! May mga kasanayan talaga sila. Ang bakal na tubo na ito ay gawa sa totoong material, ha? Kahit na ang granite ay totoo, hindi isang prop. Lalo na nang sinadyang ihagis ng mga mandirigmang skiola na ito ang bakal na tubo pababa mula sa entablado, nagdulot ito ng lubos na kaguluhan. Nakita nyo ba lahat yan? Hanggat sumali ka sa aming martial arts hall, makakamit mo ang antas na ito balang araw. Mayabang na sabi ng nagsalita sa simula, very satisfied sa effect sa eksena. Nora, tara na, kakain na. Sa sandaling ito, walang kabuluhang ibinuka ni Ricardo ang kanyang mga labi at hinimok si Nora. Daddy, manood pa tayo ng kaunti, nakakatuwa sila. Sabi ni Nora na may kasamang masayang ngiti. Ang sarap ni Nora sa salamin, saglit lang, gutom ka na ba? Ganti ni Miranda kay Ricardo na may bakas ng inis sa mga mata. Anong nakakatuwa dito? Panoorin silang magpakitang gilas dito. Kumunot ang noo ni Ricardo. Sa totoo lang, hindi niya kayang panoorin ang mga skiola warriors na ito sa stage sa mayabang na ugali. Gusto lang niyang umalis. Kung hindi, natatakot siyang mawala ng galit at tumalon para itumba silang lahat. Fine. Actually, hindi ganoon ka-interesante. Maaari ko ring masira ang ganitong uri ng bakal na tubo. Tinanguan ni Nora ang kanyang maliit na ulo, nang makita ang kanyang ama na gustong umalis, nawalan din siya ng interes. Tama, grupo lang ng performers. Hehe. Casual na sabi ni Ricardo, nang hindi sinasadyang hininaan ang boses, gamit ang normal na tono ng pagsasalita. Gayunpaman, narinig ito ng mga mandirigmang skiola sa entablado. Ang nangungunang mandirigma, na pinupuri ang karate ni Skiola at minamaliit ang martial arts ni Prayosha, ay malamig na tumitig kay Ricardo. Hoy! Prayosha person, ano ang sinabi mo? Galit na tanong ni Ika Akaishi. Dapat sabihin na ang taong ito ay may matalas na pandinig. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay nakatutok na ang kanyang atensyon sa direksyon ni Ricardo at Miranda. Sa kagandahan ni Miranda, imposibleng hindi makaakit ng atensyon saan man siya magpunta. Napakaganda at mapang-akit na babaeng Prayosha, agad siyang napansin ni Akaishi. At sa puso niya, lihim niyang pinagnanasaan at pinagnanasaan siya. Kaya natural niyang nahuli ang pag-uusap ni Ricardo at Miranda noong una. Prayosha person, how dare you say ang ating mahusay na skiola karate ay isang performance lang. Ito ay isang insulto sa amin, at talagang hindi namin ito matitiis. Dapat humingi ka ng tawad. Galit na tanong ni Akaishi. Ang iba mula sa Thousand Shadows Martial Hall, na hindi pinansin, ay ibinaling din ang kanilang galit na tingin kay Ricardo, na nagmumula sa isang nagbabantang aura. Bukod dito, sa ilalim ng hudyat ni Ika, ilang mandirigma mula sa madla ang lumakad patungo kina Ricardo at Miranda, malabong hamarang sa kanilang daan. Humihingi ng tawad. Hahaha. Masyadong maraming iniisip. Kayong mga skiola brats, ipinapayo ko sa inyo na panatilihing mababa ang profile sa teritoryo ng Prayosha at huwag gumawa ng gulo. Hindi na ngayon ang Prayosha ng 100 taon na ang nakalipas. Ngumisi si Ricardo, nanginginig ang ulo ng mapang-asar. Nang sumunod na sandali, hinawakan niya sina Miranda at Nora at hinarap ang ilang mandirigma ng skiola na humaharang sa kanilang dinadaanan, na nagsasabing, umalis ka, o huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Hoy! Iniinsulto tayo at gusto na lang umalis ng ganito.
Hindi na kailangang humingi ng tawad, ngunit maliban kung ang magandang babae dito ay pumirma para sa ating Thousand Shadows Martial Hall, dapat mong bayaran ang halaga para sa iyong mga salita. Mayabang na sigaw ni Akaishi. Ang kanyang mga tingin ay hindi sinasadyang tumama kay Miranda, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng masamang pagnanasa. Napakagandang babae, kung nag-sign up siya para sa kanilang martial arts hall at natututo ng martial arts ng madalas sa hinaharap, maaari siyang lumikha ng mga pagkakataon. Nang marinig ito, pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Hey! Ang lalaking ito ay may mga disenyo sa aking asawa. Bayaran ang presyo. Curious ako, ano ba talaga ang presyong sinasabi mo? Naging malamig ang boses ni Ricardo, at isang mapanganib na aura ang lumabas sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang iyong Prayosha martial arts ay walang iba kundi mga magarbong galaw. Weak Prayosha people, hindi ka pumapayag. Kung mayroon kang lakas ng loob, umakyat ka sa entablado at makipagkompetensya sa akin. Maglakas loob ka ba? Hahaha. Kabanata 660 Can't Play You to Death. Pinagmasdan ni Ricardo ang pagbuo ng mga mandirigma ng skiola, pakiramdam na kung hindi siya hahakbang, ang bagay na ito ay hindi matatapos. Noong una, gusto lang niyang umalis ng tahimik. Ngunit dahil sa isang salita, ang mga mandirigmang ito ay tila walang humpay. Nais pa nilang magulat ang kanyang asawa tungkol sa kanilang martial arts. Katawa-tawa. Nagsimulang tuyain ang mga nanunood at kahit man lang ay sinuportahan ng salita si Ricardo. Pagkatapos ng lahat sila ay mga tao ng Prayosha, at ang mga mapanlate na komento mula sa mga mandirigma ng skiola tungkol sa martial arts ni Prayosha ay nagpahid sa marami sa maling paraan. Ang ilang mga individual ay humakbang pasulong, hinihimok si Ricardo na hamanin sila. Siyempre, marami rin ang nag-aalala kay Ricardo. Ang mga mandirigmang skiola na ito ay tila napakabigat, sa kabila ng pagiging matatag ni Ricardo. Baka hindi siya makapantay sa mga batikang manlalaban. Hamon. Oo naman. Paano mo gustong i-challenge? Malamig na tumawa si Ricardo, nakaramdam ng inis sa titig ni Akaishi kay Miranda. Nag-iisip tungkol sa isang hamon. Panoorin mo akong laruin ka hanggang mamatay. Si Miranda at Nora, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng pag-aalala para kay Ricardo. Lalo na si Nora, na tila mas umaasa kaysa nag-aalala. Ang karamihan, nang marinig ang pagtatanong ni Ricardo tungkol sa hamon, ay tila nagulat sa kanyang pagpayag na harapin, at ang ilan ay nagpahayag ng kanilang mga pagdududa tungkol sa kanyang kakayahang makipaglaban sa mga mandirigmang skiola. Mababa ang tingin mo sa karate natin, tinatawag itong sideshow, di ba? Simple lang. Basta umakyat ka sa stage, gawin mo yung ginawa natin ngayon, at kung kaya mo, aaminin ko sideshow lang yung ginawa natin na kayang gawin ng kahit sinong ordinaryong tao. Pinukaw ni Akaishi si Ricardo. Nagkagulo ang mga manunood nang marinig ito. Paano magiging ganito? Paano nakayanan ng binatang ito ang suntok ng bakal? Iyon ay tunay na granat, paano maaaring masira ito ng binatang ito ng isang suntok? Bata, huwag kang padalos-dalos. Oo. Kung hindi mo ito magagawa, lalo lang tayong mababawasan ng mga taga-skiola. Sa sandaling ito, tahimik pang ang sinisi ng ilan si Ricardo, pakiramdam niya ay masyado siyang impulsive. Ang mga mandirigma ng skiola ay medyo mayabang na. Kung hindi maganda ang laban ni Ricardo sa kanila, maaaring masira ang reputasyon ni Prayosha. Gayunpaman, umiling si Ricardo, hindi. Ang panuntunang ito ay hindi patas. Sa paglapag ng kanyang mga salita, ang mga tao ay sumabog sa booze. Tila umaatres si Ricardo, hindi nang ahas na harapin ang hamon. Ngayon ay umaatres ka na, paano ngayon titingnan ng mga taga-skiola ang martial arts ni na Prayosha at Prayosha? Fair na. Ayokong makita ang mga mayayabang na mukha ng mga mandirigma ng skiola mamaya. Nakakahiya talaga. Kung alam mong haantong sa ganito, bakit hindi mo itikom ang bibig mo? Ang mga tao ay buzzed sa diskusyon, at akusasyon laban kay Ricardo ay laganap. Tila sa pamamagitan ng pag-atres, si Ricardo ay hindi lamang nawawala ng mukha para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng mga taong Prayosha na naruroon.
Oh, natatakot kang ipakita ang iyong katapangan. Talagang duwag ang mga taong Prayosha. Kung natatakot ka, umakyat ka sa entablado at humingi ng tawad sa mga nauna mong salita, aminin mo ang lakas ng ating karate. Pagkatapos, ipa-enroll ang dalagang ito sa ating paaralan ng martial arts. Kung hindi, ngumisi si Akaishi, matagumpay na naka-cross arms. Si Ricardo, gayunpaman, ay humagalpak ng tawa, umiling, at sinabing, sa palagay ko ay mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig kong sabihin, hindi magiging patas na gayahin ko lang ang ginawa mo. Dapat tayong magdagdag ng panuntunan. Dapat gawin mo rin ang ginagawa ko. Maglakas loob ka ba? Habang bumabaon ang kanyang mga salita, lahat ay natigilan. So, ang ideya ni Ricardo ng in fairness ay ito. Hindi ako natatakot. Ngumuso si Akaishi, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Magaling. Tumango si Ricardo, saka tumalon sa mataas na plataporma. Nang masaksihan ang kanyang paglipat, nagpahayag ng pagtataka ang mga nanunood. Tumaas ang isang kilay ni Akaishi, no wonder you dare to challenge us. Lumalabas na mayroon kang ilang mga kasanayan. Ngunit ang lahat ng pagtalon-talon at pagpapakitang ito ay walang silbi. Sa pag-iisip na iyon, inagaw ni Akaishi ang isang solidong baras ng bakal mula sa isang kalapit na mandirigma, na kapareho ng nabaluktot kanina. Mga taga-Prayosha, halika na. Kung paanong ang ating mga mandirigma ay nakatiis sa mga hampas ng bakal na ito, kailangan mo ring gawin ito, pahayag ni Akaishi. Habang nagsasalita siya, may bakas ng mali siya sa kanyang mga mata. Pinlano niyang maging malupit kay Ricardo sa ilang sandali. Ang pagsira sa gulugod ng taong ito na Prayosha ay isang larong pambata. Gayunpaman, habang humihinto ang kanyang mga salita, naramdaman niyang gumaan ang kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, damapo ang bakal na baras sa kamay ni Ricardo. Hayaan mo akong hawakan ito sa aking sarili. Hinahayaan siyang hampasin siya ng mga taga-skiola. Hindi man siya mapahamak ay hindi pumayag si Ricardo. Klang. Pagkatapos magsalita ni Ricardo, nagkaroon ng metallic clang habang mariin niyang inihampas ang bakal sa sarili niyang ulo. Nagulat ang lahat, ang solid steel rod ay nabasag sa impact. Ang mga mandirigma ng skiola, na naghihintay kay Ricardo na mapahiya ang sarili, ay naiwang tulala. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging hindi paniniwala mula sa pagmamataas. Laking gulat ng mga nanunood, ang ilan ay nagtatanong pa kung propesyon ang bakal. Sa sandaling ito, nag-iba ang ekspresyon ni Akaishi, sa wakas ay sineseryoso ang mga aksyon ni Ricardo. Walang sabi-sabi, pinulot ni Ricardo ang isang granite na bato mula sa lupa at dinurog ito sa isang suntok sa pamamagitan ng isang suntok, nagbubuga ng tagay at palakpakan. Nagulat ang mga mandirigmang skiola, malaki ang pagbabago sa kanilang kilos. Okay, ang ginawa mo, ginagaya ko na. Ngayon ay akin na. Si Ricardo, na may seryosong ekspresyon, ay lumapit sa isang solidong tabla. Ang kahoy na tabla na ito ay isang prop na ginamit ng mga mandirigma ng skiola upang ipakita ang kanilang lakas. Ito ay nabasa sa mantika, na ginagawa itong lubhang matibay. Sa tabi nito ay nakalatag ang mga bakal na pako na mahigit isang talampakan ng haba. Habang naglalakad si Ricardo patungo dito, ang mga mandirigmang skiola ay nagpalitan ng naguguluhan na tingin. Ipapalakpak mo ba ang mga kuko gamit ang iyong mga kamay? Akala ko ba may iniisip kang mas kahanga-hanga? Ngumisi si Akaishi na may bahid ng panghahamak. Ang pagpalakpak ng mga bakal na pako na ito sa kahoy na tabla ng walang kamay ang isa sa kanilang mga performance act. Ipinapalagay nila na susunod si Ricardo. Gayunpaman, sa sumunod na sandali ay natulala ang lahat. Naglagay si Ricardo ng 5 bakal na pako sa pisara, ngunit nakaharap pa itaas ang matutulis na dulo. Anong gagawin mo? Hindi mo. Papalakpakan sila ng ganyan, di ba? Ang Adam's apple ni Akaishi ay umungol na palunok. Hehe, manood ka na lang at matuto. At walang pag-aalinlangan, mariin niyang ipinalakpak ang mga kamay sa matutulis na dulo ng mga bakal na pako. Nasaksihan ang eksenang ito, naghiyawan ang mga manunood.
Maging ang mga may mga anak ay mabilis na tinakpan ang kanilang mga mata, umaasang may karumal-dumal na kasunod. Sa kabaligtaran, nanatiling kalmado sina Miranda at Nora, na dapat ay higit na nag-aalala para kay Ricardo. Nagulat si Akaishi at ang mga mandirigmang Skiola, nagkontrata ang kanilang mga mag-aaral habang nakatitig sa mga kilos ni Ricardo. Sa ilang matunog na palakpakan, lahat ng 5 bakal na pako ay ipinako sa kahoy na tabla, ang ulo ay nakababaw at nakataas. Napanganga at nagbulungan ang mga tao sa pagkamangha. Ang aming Pryosha martial arts ay tunay na malalim. Ito ay lampas sa mga kakayahan ng isang tipikal na pamamaraan ng iron palm. Pinalakpakan niya ang mga tip ng kuko, na nakayanan ang hindi kapani-pani walang presyon sa isang iglap. Nagsisimula na akong magduda kung ang kanyang mga kamay ay titanium alloy prosthetics. Si Akaishi at ang mga mandirigmang Skiola ay kitang-kitang kinilig, ang kanilang mga mukha ay kumikibot. U-turn. Please. Sa sandaling iyon, ipinalakpak ni Ricardo ang kanyang hindi nasaktan na mga kamay at sinenyasan si Akaishi, na iwan ang huli na tila nakakita ng multo.